last Friday, ang sabi nga natin, ihuhulog si Saldico. Bakit? Hindi po original ang katayuan ni Saldico sa krisis, sa iskandalo, sa anomalyang ito. Dahil bago pa si Saldico, in the most recent history, wag na po tayo magpakalalim-lalim, baka hindi na po naabutan natin yung ibang mga personalidad doon. Yung recent history, nung panahon noon ni Noynoy Aquino, ni dating Pangulong Noynoy Aquino, ang nasa sentro po ng kontrobersiya, korupsyon, anomalya sa PDAF, yung pork barrel po ng mga mambabatas, ay si Ginang Janet Lim Napoles. Tatandaan niyo yan? Yung PDAF scam, yung pork barrel scam, na ang sinasabi niya, hindi siya pwedeng kantiin. Dahil pag siya'y kinanti, kakanta siya. At pag siya'y kumanta, long playing ang album niya at babagsak ang gobyerno. Ganyan po ngayon ang katayuan ni Saldico. Anong nangyari kay Janet Lim Napoles? Kinanti ba? Bumagsak ba ang gobyerno? Nakakulong. Nakakulong. Inihulog. Inilaglag nung mga nakinabang sa kanya. Gamit yung mga NGO, yung mga foundation, yung mga senador na nakinabang. Yan ang delikado, Dante, Senator Dante Marcoleta. Mag-iingat ka dahil meron pang mga remnants. May mga natitira pa dyan sa Senado na nakinabang sa PDAF scam ni Janet Lim Napoles. Nandyan, kasama mo, mag-iingat ka, baka sadyang ligawin ang Blue Ribbon investigation mo. Dito na naman, sa kahalintulad na anomalya na pagnanakaw sa pera nating mga Pilipino. No? Mag-iingat ka, Senador Dante Marcoleta, baka sadya kang iligaw o harangin ang gagawin mong investigation, pero I assure you na sa likod mo ang sambayan ng Pilipino na sukang-suka na sa talamak na korupsyon na nakikita natin sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Nababanggit po, banggitin po natin para fair, kawawa naman itong magkapatid na Christopher at Saldico. Meron din nung nababanggit, ang pinakamalaki nakakuha ay yung legacy construction. Yung legacy construction. Dapat yan, by now, I was told na nakapag-issue na ng invitation pa lamang ang Blue Ribbon sa mga sa tingin nila ay dapat makaupo doon sa Blue Ribbon Committee hearing upang matunton ang anomalya dito sa ating flood control funds. So nandyan po yung SunWest Construction and Development Corporation, nandyan po yung Highton or Highton Construction and Development Corporation, nandyan po yung sa Tagapasig, yung St. Timothy ba? Yung Diskaya. Yun po hina-highlight. Pero atras po tayo ng konti doon. Kinakailangan we proceed with caution. Bakit nila dinidikdik yung isang yun? Nandyan din naman yung SunWest. Nandyan din naman yung Highton. Hindi ko sinasabing inosente yun. By all means, habulin po natin. By all means, dikdikin ang Blue Ribbon. By all means, panagutin. Subalit, syempre, nandyan yung SunWest Construction Corporation and Development Corporation. SunWest Construction and Development Corporation, Highton Construction and Development Corporation. Nandyan din yung Legacy Construction Company or Corporation. Nandyan din yung St. Timothy. So napakarami po nila eh. Huwag natin silang lulubayan. But atras po tayo ng kaunti. Hindi ba noong Pebrero, mayroong isang tulay na bumagsak dyan sa Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela? Kailangan hagipin natin lahat. To be fair, if it will be, the investigation of Senator Dante Marcoleta bukas ay magiging impartial, magiging objective. And speaking of objectivity, transparency, accountability, magbalik tanaw po tayo noong Pebrero, itong taong ito. Matatandaan po ninyo, lalo na ho yung mga taga-Isabela. Di ba bumagsak yung Kabagan Santa Maria Bridge, Isabela?
O ano naman ngayon, iba naman ang pinag-uusapan dito, yung tiba-tiba sa bahay. Hindi po, related po ito. Sapagkat yung Kabagan Santa Maria Bridge, diyan po sa Isabela, ang halaga po niyan ay 1.2 billion pesos. No? 1.2 billion pesos, tapos bumagsak, nag-collapse. Meron bang nakasuhan? Nanagot ba yung kontratista? Yung kontratista ay yung RD Interior Junior Construction. No, RD Interior Junior Construction. So, the RD Interior Junior Construction is in the same league as those of mentioned in recent reports, even ang tanggapan ng Pangulo ang naglabas. At nandun nga po yung SunWest Construction and Development Corporation, prominente, aliado ito ng Marcos administration, yung Highton Construction and Development Corporation. Kasali po yan doon sa mga nababanggit. Subalit, kaya nga po yung ating word of advice kay Congressman Saldico, mukhang ihuhulog ka rin, kagaya ng ginawa nung administrasyon noon ni dating Pangulong Noynoy Aquino nung kapanahunan niya kay Janet Lim Napoles. Alam ho ninyo, sa ganito kalaking mga korupsyon, wala pong indispensable dito. Laglagan po ito. So si Saldico, habang may value ka pa, maliit, pero palakihin mo yung goodwill mo. Habang may value pa yung sasabihin mo, habang may value pa yung ilalahad mo, habang may value pa yung ilalantad mo sa sambayan ng Pilipino, now is the time to do it. Sapagkat pagka malinaw na sa iyo na ikay inilaglag, ikinasuhan na, makukulong ka rin, kahit anong sabihin mo, pagtatawanan ka na lang ng sambayan ng Pilipino. Bakit? Kaya mo na lang gagawin yung paglalahad mo kung maglalahad ka man dahil nagkaipit-ipit ka na. Ngayon, nandyan na lahat ng senyales. Unang inilaglag, yung USEC ng DPWH, yung Robert Bernardo. Tingnan ho niyo yung pattern na. Ang problema kasi ni Bongbong Marcos, nagpahayag sa sona niya. Nagpasikat ba? Na mahiya naman kayo. Sabi niya, pananagutin ang mga nagnanakaw sa GAA. Paliliwanag ko sa inyo kung bakit ito'y tatago sa Office of the President. Linalaglag na yung sa tingin nila mga pwede nilang ilaglag at ihulog. Nagsimula kay Yusek Robert Bernardo. Sinasabi nila napakarami na raw kinita, napakalaking pera na, napakayaman na. Hindi kakayanin ng isang Yusek Robert Bernardo na solong lakad lang niya ito. Bakit siya lang yung linaglag? Para magkaroon lamang ng semblance na naglilinis ang pamahalaan ni Marcos Jr. Di po, ang sinunod pong pinangalanan dyan, congressman ng party list, si Edwin Garjola. Pinangalanan po yung Edwin Garjola. Yan pong pangalang yan, lumulutang na since way back noong panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pagkatapos po ni Congressman Edwin Garjola, lumabas naman itong SunWest Construction and Development Corporation. Na pag-aari, ang incorporator ay si Saldico prior to his, bago po siya nag-divest. At ngayon po, yung kapwa niya, incorporator, founder, si Christopher Co, na kapatid niya, meron pa yung Highton Construction and Development Corporation. Naglalaglagan na po sila. Pero kinakailangan matauhan si Congressman Saldico, ikaw ang unang-unang linaglag. Nung napakainit nung nadiskubre namin ni Congressman Sid Ungab, yung 28 items na blanco sa BICAM. Unang linaglag si Saldico. Tinanggal daw bilang chairman ng Committee on Appropriations. Wala pong meaning na yun. Kahit tanggalin mo, si Saldico noong mga kapanahunan na yun, wala na pong meaning yun. Bakit kanyo? Patapos na po ang 19th Congress. Naipasa na po yung 2025 most corrupt budget ever na nagmula doon sa kinalikot ng mga makakating kamay na blankong bicameral conference committee report. So yun po nakikita natin, nag-struggle na po, may struggle na po ang administrasyon doon. Kinakailangan silang maghugas
maghugas kamay. Inilaglag si Saldi, calculated. Bakit? Hindi naaalma si Saldi ko noon. Tapos na po yung 28th Congress or patapos na. At naipasa na yung budget at naitago na yung mga pondong nais silang itabi at isubi. So wala na pong meaning yon. Pumasok po ngayon ang 28th Congress. Wala pa rin yung Saldi ko. At ang nangyayari, papunta sa kanya yung sa mga korporasyon niya, itong mga exposes ng mga mainstream media, panay-bana doon sa Diskaya ba, if kung maaari hong may mag-message sa akin ang pangalan ng korporasyon ito, para mabanggit ho natin ng tama. No? So yun ang binabandera. Parang pinagtatakpan yung SunWest Construction and Development Corporation, yung Highton or Highton Construction and Development Corporation, atras pa nga ho tayo. Ano na ang nangyari doon sa Isabela, Cabagan, Santa Maria Bridge na nag-collapse noong Pebrero taong kasalukuyan? Ano na ang naging pananagutan ng kontratista na ang pangalan ay RD Interior Junior Construction? Pare-pareho lamang po itong may pananagutan eh. At hindi lamang po yun, sapagkat 1.2 billion yung tulay na bumagsak. Meron pong 285 million na additional pa nag-retrofit. Kinumpuni pa raw ho yung tulay na bumagsak. Binuhusan pa ho ng 285 million pesos bago bumagsak yung tulay. Titin ko yung Cabagan Santa Maria Bridge. Ang halaga ay 1.2 billion pesos. Bago ito bumagsak, yan po yung halaga niya. 1.2 billion pesos. At bago ito bumagsak, pinontuhan pa muli ng 285 million pesos sa retrofitting. Bukod po roon, meron pang 400 million pesos in repairs. Yung repair pong sinasabi, linagyan po ng epoxy yung pandikit, thinking na sapat na yung pag-i-epoxy gamit ang 400 million pesos. Ano na po ang naging pananagutan nito? Total, ang layunin ng Blue Ribbon ay transparency and accountability. Na sisimulan po yan bukas ni Senador Dante Marcoleta. Dante Marcoleta, Senador, ang sambayan ng Pilipino ay nasa likod mo. Umaasa, asang-asa na totoong investigasyon ang magaganap sa Blue Ribbon bukas sa ilalim ng iyong pamumuno. So ikipagdadasal ka ng sambayan ng Pilipino, nasa likod mo ang sambayan ng Pilipino. Alam ko, maisog ka, subalit paalala bilang kaibigan, huwag kang matatakot, nasa panig mo ang sambayan ng Pilipino. So going back doon sa RD Interior Junior Construction, meron ding pananagutan yung mga nag-aproba ng repair, ng construction ng tulay na ito. Yung dati pong regional director ng Region 2 or director ng Region 2, DPWH, ang pangalan po ay Assistant Secretary for Luzon, na-promote pa ho ito, yung Loretta Malaluan. Loretta Malaluan, ito ba'y nakasuhan? Ito ba'y naimbestigahan? DPWH po ito ha. Yung dating ASEC na naging USEC na na-promote, meron din pong kinalaman ito dito sa proyekto na 1.2 billion na nag-collapse na Cabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. USEC Eugenio Pipo Jr. Ito ba'y nasa serbisyo pa? Ito ba'y inaimbestigahan? Ito ba'y nakasuhan? Bakit yung Robert Bernardo lang ang tinanggal sa DPWH? Dapat yung Robert Bernardo ipatawag din sa Blue Ribbon hearing bukas na gagawin ni Senador Dante Marcoleta. At yung isa pa, yung nag-aproba ng 285 million retrofitting. Ito dapat may pananagutan. 285 million na inutos po niya, inaprubahan niya retrofitting. Yusek Ador Canlas. Ito po ay nasa record, nag-hearing na rin po yung Senado dyan. Pero kinakailangan ng follow-through, kinakailangan ng follow-up. Ano nangyari sa investigasyong nauna? Meron bang naimbestigahan ng mga DPWH, officials and personnel kagaya ni ASEC for Luzon, Loretta Malaluan, na siya ho ang nagrekomenda noong 2021
na magkaroon ng 233.5 million retrofitting. 2021 pa ho yun. Ito ba'y nakasuhan? Ito ba'y naimbestigahan? Ito ba'y nasuspindi? Ito ba'y nasa serbisyo pa? Kawawa naman. Hindi ko siya kinakampihan. Kung dapat siya managot, siya managot. Yung Yusek Robert Bernardo, yan dapat ipatawag din yan upang magbigay linaw sa mga usapin kagaya nitong Kabagan Santa Maria Bridge. Yusek pa ho siya niyan eh. O anong nangyari? Ba't naiwan yung ASEC for Luzon, Loretta Malaluan? Na-promote pa nga ho from director ng Region 2, naging ASEC. Yung dating ASEC na-promote din, yung Yusek Eugenio Pipo Jr. At itong Yusek Ador Canlas na nag-aproba ng 285 million pesos retrofitting. Ito yung atin dapat pinagtutuunan ng panahon at pansin. Ito po'y usaping panlipunan na mahalaga, kinakailangan kasali kayo. Ngayon, nagtsatsaga tayo, lunch break, kung ano na lang ang mabili ng ating kakarampot na pera or allowance na naitabi para sa ating pananghalian. Samantalang itong mga ito, bilyon-bilyong piso ang dinulustay na pera ho ninyo. Pera natin, wag ho tayong pumayag, wag ho kayong manahimik. Kanya inaanayahan ko po kayo makibahagi dito sa Tinig Maisog, sa Facebook page ko po, mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-follow.